Hello, hello everyone! Nandito na uli ang ating little teacup at nakamark talaga, a cup full of Jesus strong. Ibig sabihin, umpisa na ng ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. But my dear lolos and lolas, titos and titas, hindi ngayon senior ang ating bisita, but an expert on the promise of waiting. Ibig sabihin, batang-bata ito. Marami pang promises na naghihintay sa kanya. So siya ang kasama nating iinom ng mainit na tsaa. Walang iba kung hindi si Marge Balitos. Tama ba ako ng pronunciation ng iyong pangalan? Mag-hello ka naman sa lolos and lolas natin. Hello po sa mga lolos and lolas. Ayan, sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. Ayan, so ang sarap naman ng pagkakakwentuhan ngayon kasi batang-bata ang ating bisita at ang tema natin ay promise of waiting. Ang unang tanong agad, Marge, ikaw ba ay mainiping tao? Ay, hindi po. Ibig sabihin, matyaga kang tao. Willing po maghintay. Yes po. Willing to wait. Yes po, always willing to wait po. Ano ang ganda ng topic natin? Kasi pagka waiting ang pinag-uusapan natin, laging panahon ng nasa isip. Pag kumakain tayo sa labas, di ba, at punong-puno ang tao, di ba, pero gusto mo, kunyari, nagsangyupsal ka, pero di ba, ang tatanungin na waiter, willing to wait? Opo, di yes ba? po. Siyempre, ang sagot, oo naman. Bakit? Eh, kasi gusto ko talaga yung kakainin ko. Paano naman pag love life? Willing to wait ba, Marge? Yes po, willing to wait po. Naghihintay pa ba o may pinaghihintay ka? Still waiting po sa right person. Wow, naku naman. So ano yan na announcement. It's a big announcement. Waiting for the right person. Yes po. So nandyan lang yan sa tabi-tabi at gugulatin na lang tayo ni Marge. Pero Marge, hindi naman sa bastang promise of waiting lang naman. Pero meron tayo ditong sinabi si Pope Leo the 14th. Hope is knowing that God is near and that love will win. True hope consists of not in trying to avoid pain, but in believing that even in the heart of the most unjust suffering, the seed of new life is hidden. So there's truly power in waiting kung merong hope na kasama. Sa buhay mo ba, meron ka bang, sa edad mo, napakabata mo, ang lolos and lolas natin, talaga mga elderly at aging na. Pero ikaw, sa murang edad mo, meron ka namang maraming karanasan dun sa power of waiting na napatunayan mo na, uy, kaya ko pala maghintay. At yung paghihintay ko, may bunga pala. So there is hope after all. Opo, yes po. Meron naman po. Sa ngayon, sa parokya ang buhay mo di ba? Opo. So, mag-hello ka naman sa mga hello po kaparokya sa mga mo. kaparokya ko po. Sa parokya po namin, sa Mary Comforter, at sa kasalukuyan ko pong pinagtatrabaho ng parokya sa Our Lady of Fatima Parish. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So, pagka yung sa buhay mo na ginagawa, yung role mo talaga, it's also a mission, di ba? Opo. So, maraming panahon doon ng paghihintay. Ikaw ba ang naghihintay sa mga parokyano o ikaw ang hinihintay ng mga parokyano natin? Nung sa previous parish ko po, sa Mary Comforter, ako po yung hinihintay nila kasi ako po yung front desk ng parish. So, before po, secretary po ako ng Mary Comforter. During the time of? Nag-start po ako kay Father David Colong po. So, matagal na Apo, yun, 2008 pa po. 2008 po ako nag-start pumasok po sa parish. So, taga-roon ka ba? Apo, sa Pasay po. Taga Ayun. Pasay po ako. Kaya talagang yun na ang naging Apo, buhay nag-start mo. po ako, Ate Gain, sa pagiging lector po. Hanggang sa... lector muna. Opo, So, batang-bata nag-lector po ka ako pa sa nun. parish. Opo. Tapos, kinuha po ako ni Father Day para po mag-volunteer sa office habang inopera niya po ako na pag-aralin po ng kolehiyo. So talagang bata ka pa nga. Yes no? po. High school ka pa lang Opo. noon, di ba? Wala pang grade 12 noon. Opo. Pero before po ako mag-lector, pumasok din po ako sa isang charismatic, yung tahanan ng Panginoon. Doon po talaga ako nag-start na pumasok po ng parokya. Kasi nung bata po ako talagang
mabarkada po ako. Aminado po ako na mabarkada po ako. Ang dami ko pong circle of friends na iba-iba po yung ugali. Pero nung pinasok po ako ng magulang ko sa tahanan ng Panginoon, doon po ako mas nag-improve po. So, parish-based ba yung tahanan ng Panginoon? Opo, yes po. So, doon din Doon mismo din po sa Mary Comforter Mary po. Comforter. So, mag-hello ka naman sa kanila. Hello po sa mga taga-tahanan ng Panginoon po dyan po sa Pasay. So, yung mga elders nyo, buhay pa naman. Opo. So, nakita nila kung nasan ka na ngayon. Opo. Kasi di ba from Yes po. lector commentator, nakita nila ngayon full-timer ka talaga sa Yes paglilingkod po. sa Panginoon. Opo. So, bata ka pa pala, nasa renewal ka na. Opo. Bata pa lang ba kayo po ako. noon? Marami kayong mga kabataan noon? Apo, yes po. Ang dami po kami. Nag-start po kami sa youth ng tahanan ng Panginoon hanggang sa nakikijoin na rin po kami sa mga adult po. So kami pong magkakapatid, doon po kami nag-start sa tahanan ng Panginoon. So family pala Apo, to. family po kami, Kasi yes sabi po. mo kanina, magulang mo ang Apo. nag-introduce sa tahanan ng Panginoon. So pamilya pala talaga. Apo, family po kami. Talaga nagsaserve po talaga kami sa simbahan. So, masasabi ba natin na ang Diyos pala ang naghintay sa'yo? Opo, yes po. Di ba? At dumating yung Opo, panahon kasi na... sa amin pong magkakapatid, ako po talaga yung parang basta parang black sheep po ng family kasi mabarkada po talaga ako. Ano ba? Ang Marami dami ba ko kayong pong magkakapatid? Apat po kami magkakapatid. Only girl ka? Hindi po. Tatlo po kayong babae, isa pong lalaki. Mas marami pala yung babae. Opo, mas marami po yung babae. So, parang ako po yung pinakaano sa family, tapos hanggang sa hinikayat na po kami ni mama at ni papa na pumasok. So, po ikaw yung tipong hinahanap ng, Yes po. ng mami at daddy mo. Opo. Kaya finally, sinagot na ng Diyos ang Opo. panalangin, no? Yes po, Nahanap ang Ate tahanan ng Panginoon. At buti, sumama ka naman. Yes Kasi po. syempre, mas masarap ang barkada. Kasi wala po akong choice noon. Kundi maki-join po doon dahil ako po yung naiiwan po sa bahay. Kaya sabi ko, try ko kaya na sumama ka lang mama at papa kung ano ba itong pinupuntahan so po parang nila. nagtataka ka Parang na curious nun. po ako Lagi na kung ka ano nang po yung pinupuntahan nila, naiiwan. bakit lagi po silang Sila nasa prayer simbahan. meeting, Opo. ba't ikaw naiwan? Opo. Tapos nag-try po ako isang beses, tapos pakilala po dun ano po na yun, sa grupo po na yun. Tapos hanggang sa nagkaroon din po ako ng kaibigan. Kaya lang sabi ko, parang iba yung family na nabubuo po doon. Kaysa po dun sa mga kaibigan ko po sa labas, na hindi po nila kilala yung simbahan. Syempre, iba yung likes. Opo, iba and po yung ano. Mga tripping nila, iba. Yes po, ibang-iba po. So, yung time na sumama ka na sa tahanan ng Panginoon, may LSS ba? May Life in the Spirit ba? Na Wala po kinailangan kaming mong ganun eh, magganon? pero ano po, more on ano lang po siya, charismatic. So, prayer meeting na Apo, talaga. prayer meeting lang praise po. and worship. Apo. Ganun. Nako, nakaka-excite yung pag-usapan kasi pakukumpara natin sa kanya yung barkada sa labas at barkada sa loob, Apo. di ba? At sa mahabang panahon, ang Diyos pala ang naghintay sa kanya. Hindi siya ang naghintay sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang community, sa tahanan ng Panginoon. At ang maganda dito, siya na yung pinakahuli. Nauna Opo. na yung mga kapatid Opo, yung mo mga di kapatid ba? ko po. So, Yes abangan po. natin ano pa ang susunod sa kwento ni Marge at magbabalik po tayo. Hello everyone! Nagbabalik tayo dito sa ating 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. But for this afternoon, hindi senior ang ating kausap, pero expert siya on the promise of waiting. So babalikan kita, Marge. Kanina ang Hello ganda ng po. kwentuhan natin kung paano nag-intay ang Panginoon para sa iyo. Apo. Ngayon naman, bata ka pa naman, pero ano pa ba yung mga hinihintay mo sa buhay? May hinihintay ka pa ba? O may hinahanap ka pa ba sa buhay? Siguro po yung hinihintay ko na lang po yung makapag-graduate po ko ng kolehiyo. Ano bang pangarap mo? Maging isang nurse po.
Ah, okay. Opo, kasi bata pa lang po talaga ako, sinasabi ko po talaga sa sarili ko na gusto ko po maging isang nurse. Sa pamilya ba, may nurse ba? Wala pa po, Wala, engineer talagang lang po. ginusto mo lang talaga. Opo, yes po. Ayun. So sa tingin mo, ma-fulfill kaya yan? Opo, yes po. In a matter of Sisikapin po. time, Opo, no? yes Pagtsatsagaan po. muna Opo. talaga. Wait lang muna on the side. Opo, yes. Pero at least yung hope kasi, di ba? Ang hope is something expectant. Opo. Inaasahan mo na ibibigay yun ng Diyos sa tamang po. panahon. Taga saan ba ang mga Balitos? Taga Samar po si Mama at si Papa po. So, kakaiba kasi, unique yung yung apelido nyo, no? Hindi common. Yes. Mayroon daw bang ibig sabihin yon yung pangalan ng Balitos? Wala naman pong nabalita. Wala talaga. So, ano sila? Marunong sila magsalita ng Samar? Opo, waray talaga? po. Ikaw, marunong ka? Hindi po. Dito na po ako lumaki po sa Manila. Kami pong magkakapatid. So, hindi na kayo nakakadalaw doon? Once lang po ako nakauwi po ng Samar. So, nandun pa ba ang mga lolos at lolas? Yung lola ko po. May lola pa? Opo. So, nakatira ka ba sa kanya? May mga memories ka ba about them? Hindi po ko masyadong laki po kay lola at kay lolo. Kay mama at papa lang po. So, si mama at si papa naman, senior na ba sila? Opo, pareho po. Ay, naku, Pareho shout pong out mo sa senior. kanila, batiin Hello po sa mo. mama at papa ko po. So, ang bisita Pareho pong natin hindi senior. senior. Anak siya ng mga senior. Opo, di yes ba? po. Kaya dapat pala sila ang ini-interview ko dito, no? Yes po. Pero nakukumpara mo ba yung mga pagbabago ng mga ugali ni mama at ni papa nung hindi pa senior at ngayong senior na? Ay, opo. May Malaki pagbabago po. Opo, ba? meron po. Kasi nung bata-bata pa po sila, medyo sweet-sweetan pa po eh. Sweet pa po yung yung Conversation Opo, nila. yung conversation nila. Tsaka makikita mo po talaga na nagtutulungan po as parents po namin. Talaga nandyan po si mama ng taong bahay, si papa naman po yung magtatrabaho. Talagang give and take po yung po ni mama at papa. Ngayon po na senior na po sila. Naku, mayat maya, nandyan na po yung mag-aaway, parang aso at pusa po. Yun ang Hindi po lambingan maiwasan. nila. Opo, Diba? siguro po. Yun na ngayon Yun ang na po way yung ng version ng lambingan. nila. ng lambingan po nila. Pinapanood ka nila, no? Kung pwede lang, nakukukurutin ka dyan pag uwi mo. Pero patunay lang po kasi lolos and lolas na pag nagkakaedad, nagbabago din kasi Opo, talaga. yes po. At Makikita po yung expected naman pagbabago. yan. Opo. Kaya lang, mga maliliit lang naman na mga pagbabago yan sa mga ugali, Opo. di ba? Pero in terms of loving naman, ay patindi naman ang patindi, no? Ang pagmamahal na yan. Mayroon na bang may asawa sa inyo? Meron na po. Dalawa na po. So, ibig Yung sabihin, parehong may ate ko pamangkin po. ka na. Meron po, dalawa po. Wow, ako mag-shoutout ka sa mga pamangkin Sia. mo. Hello, Sia and Zoe. Malalaki na ba? Ano po, mata pa po 8 and 3 po. Ay, nako, cute 8 pa and yan. 3. Opo. Masarap pang laruin. Sila po yung dalawang pamangkin pa lang po So, sa amin. masaya sila as lolo and lola. Opo, lalo na po yung mama ko po. Talagang mahal na mahal po yung apo. So, ang sabi nila, na daw may bago na silang apostolate. Opo. Yun Yun na po yung ngayon eh. term nila. Diba? So, paano hindi na kayo ang inaalagaan? Opo. Ang inaalagaan na yung mga Yung pamangkin mas love na mo po ngayon. yung mga pamangkin. So, hindi ka naman naiinggit na Hindi meron ka naman ng po, mga kasi pamangkin. love ko rin naman po yung mga pamangkin ko po. So, ano tawag nila sa'yo? Tita po. Tita. Hindi ba wala namang karugtong na tita pretty, mga Rich tita ganon? daw po eh. Wow! Sabi po ng isa ko pong pamangkin, tawag siya po sa akin ngayon, rich tita na. Eh di pinapatunayan mo talaga. Hindi naman po. Hindi mo na pwede i-break ngayon sa isip nung mo yun. Sino yun? Yung 8 years old o yung 3 years panganay old? po, yung panganay. Yung panganay. Opo. Kasi alam nyo, usually, sabi nga ng lolos and lolas natin, ang tagal iniintay ang pagdating ng mga apo. Opo. So the promise of waiting, pag yung mga anak ng mga lolos and lolas, ang tagal pang mag-anak, di ba? Laging sasabihin, kailan nyo ba kami bibigyan ng apo? Opo. Pero, once naman na dumating na ang mga apo, naku, ini-spoiled ng mga Opo, lolos opo. at lolas. Kasi Totoo ang po. kwento ng mga lolos and lolas natin, iba daw talaga yung joy na binibigay nung mga apo. Pero ikaw, as a tita, Opo. anong naramdaman mo nung unang dumating yung panganay? Yung panganay. unang apo na tinatawag nila.
Ano po, super excited po. Kapag kagaling po ako ng office, na-excite po akong umuwi na parang akala ko po ako yung nanay. Talaga? Oo, na-excite po talaga ako na parang gusto ko eksaktong 6 po mag-out ako para umuwi na po sa bahay. So nakakatuwa po mapakinggan si Marge kasi akala ng lolos and lolas sila lang yung may excitement. Kahit ho ang mga titas, no? Ayan, so may bagong version tayo. Papalitan na natin yung 20%. The Titas of Manila na ang topic natin. Alam mo, habang tinitingnan ko yung mukha mo, nare-recall ko yung mga ngiti mo na ibig sabihin yung unang pamangkin mo talaga, well-loved yun. Opo. Kasi excited ka nga. Alam mo, si Marge ho, si chismis ko sa inyo, may salubong siya sa akin, donuts. O, di ba? Kasi, alam mo yung donuts, thank you ha. Opo. Masarap sa kape yan. Abangan mo mamaya. Ano, yung ako din, yung unang pamangkin ko, ang tagal yun inintay eh. Kasi dalawa lang kami magkapatid. So, 10 years apart kami. So, nung kuya ko nag-asawa, nagkaroon ng anak, unang apo yun sa side namin. Yung mami ko hindi makakatulog. No? Parang talagang kala mo siyang manganganak eh, di ba? And finally, nung nanganak na yung hipag ko, ako yung excited. Tapos ganyan-ganyan yung sinabi mo na nagmamadali kang umuwi. Opo. At alam niyo noon, sa kakamadali ko umuwi, ibang brand ng donut yung dala ko. Pero dala-dala ko yon. Kaya ano, natatandaan yun ng pamangkin ko hanggang ngayon. No? Kasi kinukwento namin ng mami niya, yan, si tata mo, tata ang tawag sa akin. Sa sobrang excitement niya, kahit dalaga pa siya, may salubong na siya talagang donut kasi gustong-gusto kanya makita. Ngayon, fast forward tayo. May apo na ang pamangkin ko. Pero hindi yung batang yon. Doon sa lalaki ako nagkaapo. Sabi ko, alam mo, Banjo, si ate, yung bagong panganak ang mami mo sa kanya, excited ako. Dinadalang kong donuts. Aba, sabi sa akin ng pamangkin ko, ako tata, wag donut ang dalhin mo sa akin ha, pagka nagkaapo ka sa akin ha. Ito, choosy ka pa ha. But it's the joy of waiting kasi. Opo. Yung punto na naghihintay ka and finally, pag dumating na, di ba talaga iti-treasure mo Opo, talaga. opo, So aside from your mga pamangkin, meron ka pa bang looking forward? Ano pa ba nilulook forward mo aside din sa gusto mong maging nurse someday? Yung isa ka pa po kasing kapatid po, 4 years na po silang kasal. Kaya lang hanggang ngayon po wala pa rin po silang baby. Ay, talaga palang Opo. tama yung ating Opo, kung topic. saan-saan ko po sila pinagdadasa. Nung last, ano lang po, ito lang po, bumisit po sa amin yung relic po ni Saint Charbel. Ah, okay. Opo, pinag-pray ko rin po siya doon na sana po biyayaan po sila ni Lord ng isang baby po. Oo nga. So napakaganda naman ang tita na nananalangin, Opo. no? The promise of waiting na mapagkalooban din sila. Opo. Kasi yung dalawa na nabigay Opo. na eh, no? So sana sila rin. Ilang years na ba silang kasal? 4 years po. 4 4 years. na po sila So hindi kasal. naman masamang mag-hope, no? At Opo. manalangin. So lolos and lolas, titos and titas, magbabalik tayo at titignan natin, baka magulat tayo, may answered prayer na kaagad. Abangan po natin. We'll be right back. Hello, hello, hello everyone! Nagbabalik tayo dito sa ating serye, The Power of Waiting. At ang bisita natin ay bata pa, hindi siya senior, anak siya ng mga senior citizens. Walang iba kundi si Marge Balitos. So Marge, nabanggit mo kanina si Saint Charbel. Opo. So medyo hindi pa kilala si Saint Charbel eh, no? Pero ito ay umiikot, no? Kung saan-saang mga parokya. At nakakatuwa naman kasi si Saint Charbel ay nakadalaw na rin dito sa Lay Force. Nung nakaraang medyo malayo-layo na. Sa inyo, anong month dumalaw si Saint Charbel? Ito lang pong May po. May. At pinaniniwalaan na sa pamamagitan ni Saint Charbel ay maraming biyaya, maraming answered prayer. Kumusta sa parokya nyo? Ano ba, dinagsaba ng tao? Kami po yung isa po ko sa mga organizer po na pinagkatiwalaan. So, kami pong mga office staff, kasama po yung mga seminarian and si Rev John Mark. Kami po yung nag-organize po ng visitation po ni Saint Charbel. So yung una, ina-expect namin na
hindi po ganun kadami, hindi po mapupuno yung parokya. Kasi meron po kaming dalawang misa, isang 12:15 tsaka 6 p.m. daw po. So yung welcoming at saka yung Thanksgiving Mass na Thanksgiving, po. tama. So now, yung welcoming niya, yun po yung ine-expect, di po namin ine-expect na dadami po yung tao. Kaya yung prepare po namin stampita, talagang naubos po talaga siya. Ilan ba lahat. pinrepare nyo? 2,000 plus po. Wow, 2,000 Opo. pero naubos Opo, yun. naubos Ang po dami yung nga. ano. Ang Opo, dami ang dami talagang pong dumating. tao. So, in-expect lang po namin na siguro may ilang bakante po. Pero nung habang nagsistart po yung misa, padami po ng padami yung tao. Talagang napuno po yung simbahan po. Ano ba, yung mga taong pumunta sa inyo ay taga roon ba sa parokya o may mga dayo talaga? Marami pong pumunta na talagang devotee na po ni Saint Charbel. Talagang Opo. sinusundan na nila si Saint Opo, Charbel. yes po. Pero Yung sa mga parokya family po ni ninyo, Saint Charbel. something new, di ba? Opo, yes po. So, dinayo ba nila? Talagang sinadya nila ng mga Opo, marami rin parokyano? pong mga parokyano po na pumunta po talaga, bumisit po sa relic po ni Saint Charbel. So, siya ay isa sa mga santo na nagbibigay ng pag-asa, no? Naghahatid Opo, parang talaga. siya daw ng- po yung saint na unanswered prayer, parang ganun po. Oh. So, ikaw ba, may binulong ka ba kay Saint Charbel? Ang binulong ko po talaga kay Saint Charbel, Ate Gaines, yung kapatid ko po na hindi pa, hanggang ngayon wala pa rin pong baby. Sila ba ay nakadalaw? Hindi po eh. So, ikaw na ang nasa nagdasal Australia para po kasi yung husband malayo niya. nga talaga Opo. sila. Pero ikaw na sana nagpahid, Opo, yes no, po. para sa kanila. Plus yung stampita. May oil ba? Opo, yes po. May oil din pong binigay sa akin si Father Hans na ibibigay ko rin po sa kapatid ko. Padala mo doon, ano? Opo. So, napaka-powerful nga daw ni Saint Charbel. At araw-araw, no, nananalangin talaga. So, ang dami ng 2,000, pero naubos Opo, yun, yes po, naubos po. Meron ka ba nabalitaan sa kanila na bumalik para magpasalamat? Meron lang po akong isi-share na kasi sa office po namin, kami po yung nag-entertain po sa mga magpapabinyag. Meron pong isang parokyano na nagpa-schedule po ng binyag na pinagdasal daw po siya kay Saint Charbel na magkaanak po. Wow. Tapos, ang nagdasal po sa kanya ay si Father Nolan. Mm. Tapos si Father Nolan po, siya rin po yung nagbinyag po dun sa Ang galing, sa anak po, sa Talagang- anak po ng couple. So, through the intercession Yes of po, Saint Charbel opo. talaga. Tapos habang before po mag-start yung baptism, pray over po kami ni Father Nolan, kami dalawa ni Father Russell. Pray over niya po kami. Hindi rin po namin maipaliwanag na habang pinipray over po kami ni Father Nolan, talagang nakakapangilabot po. Tapos, yun po, shinare na po ni Father Nolan na itong couple po na to ay matagal na pong hindi pa nagkakaanak. So, lalo ka Opo, na-inspire. tapos pinagdasal po daw siya, yung couple po na yung pinagdasal ni Father Nolan na sana po magka-baby sila. Tapos nung nabuntis po yung babae, tinawagan daw po niya, binalikan po nila si Father Nolan para po sabihin na meron po silang magkaka-baby na po sila. And finally, Opo, binyaga yes na po. rin ang batang yan. So, lolos and lolos, nakakatuwa, isang tita lang, no? Hindi nga lolo't lola yung nagdadasal. Pero may kapangyarihan ng ating mga panalangin kung ito ay pagtutulong-tulungan Opo, natin. yes po. So, yung isang bagay, yung pagkakaanak, napakahirap talagang makamtan yun di ba? Kasi pag buhay ho ang pinag-uusapan, tanging ang Diyos lang ang pwede magtanim ng buhay na yon sa sinapupunan ng isang ina. Pero napapagtulungan, no? Kaya nandun yung power of waiting, kung kailan ibibigay ng Diyos, itatalaga niya yung pagkakaroon ng isang anak talaga. At alam nyo, Marge, si Saint Charbel dumalaw din dito. Opo. Dala-dala nga nila Father Hans, so Opo, sa Father Katolikong Hans po. Pinoy. Tapos madami ring mga answered prayers. At ang gusto kong i-announce dyan na yung tumutulong sa atin, kino-cover nila lagi yung Katolikong Pinoy, tsaka yung 20%, may binulong daw siya doon sa panalangin kay Saint Charbel. Ang sabi niya, sana yumaman na ako. Ay, hindi. Biro lang, hindi yun ang dasal niya, hindi. Hindi ho yun. Ang dinasal niya, sana Saint Charbel, tulungan mo ako ipagdasal sa Panginoon na pumasa ako sa aking civil service exam. Kasi may mga bumabagsak din naman Opo, talaga marami doon. din po. So, hindi naman automatic nag-exam ka, one take lang, Opo. pasado ka na di ba? So, medyo mahirap yon. Pero sa awa ng Diyos, talagang answered prayer siya. Siya ay walang iba kung hindi si Emil Fortich. Let us praise the Lord! And give him thanks. So, yayaman na siya.
Bakit ba yung lagi pinipilit ko, no? Hindi naman. Yumaman ang kanyang pananampalataya. Kasi isa rin yun sa achievement, no? Yung isang tao, pag pinagtatrabahuhan mo, pinagsisikapan eh. Opo. Pero nasa tamang panahon ang lahat ng bagay. Kaya lahat naman yan is in the power of waiting. Kaya yung paghihintay natin, hindi mo pwede ipilit eh. Di ba? Opo. Yung now na. Gusto ko Opo. na ngayon. Alam mo yung mga bata ngayon, ASAP. Now na. Pero pag sila yung mga inuutusan, yung mga apong yan, di ba? Mga Mamaya answers na. sa lolo and lola, ano sagot? Mamaya. Later. Later. O kaya, wait lang, lola, wait lang. Pero alam niyo sa Panginoon, nakita natin dito sa discussion natin kay Marge, bagamat bata pa siya, laging ang Diyos ang unang naghihintay. Laging tayo yung hinihintay. Tayo nga yung maikli ang patience, eh, no? Na parang laging may takot, may pagkainip, na kailan ba sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. At alam nyo, iimbitahin ka uli namin, Marge, kasi mas mabigat ang magiging pagkukwentuhan natin sa susunod na Monday. At alam ko na magugustuhan ng lolos and lolas yung tunay na value ng paghihintay. Hindi lang yung paghihintay na walang magawa, kundi yung paghihintay na may mabigat na desisyon, at yung desisyon ng paghihintay ay tunay na pagsangguni. Yung kukonsultahin, ang bigat naman ng term ko, Yes. sangguni. No, yung talagang sinasangguni mo pag malalim kasi yung desisyon na gagawin, ang Panginoon na talaga ang magdidesisyon para sa iyo. At naniniwala ako, Marge, na pinagdaanan mo yon. At abangan natin. Pero pag hindi ho siya bumalik, hindi yung malalaman kung ano yun. Pero mga marites din ng mga lolos and lolas natin eh. Pero for now, Marge, meron ka bang sasabi sa lolos and lolas natin na inspirasyon para hindi sila magsasawa, no? Na manalig sila that there is power in waiting? Apo, sa mga lolas and lolas po na pinanghihinaan ng loob, wag po kayong mawalan po ng pag-asa. Lagi niyo pong tatandaan na nandyan lang po si Lord. Amen. Ako, muntik na rin ako mawalan ng pag-asa, pero naalala ko rin kasi nung dumalaw dito si Saint Charbel, meron akong kakilala, sakit-sakit ng tuhod. Tuhod lang yun pero power of waiting, hindi siya makaintay. Gusto niya talaga yung doktor, gamutin na siya. Pero sabi ko, magparaya ka muna, paraanin mo, hayaan mo muna yung pagdalaw ni Saint Charbel. Apo. At lumipas, no, dumaan ng araw, natapos muna yung visit nga ni Saint Charbel bago siya in-schedule for thorough check-up talaga. Alam mo, awa ng Diyos, nalusaw siguro kung ano yung dapat na nagtataasan doon. So, the power of waiting, yung tamang panahon. Kung iginiit niya yung kanya, baka kung ano-ano na ngayon nang nangyayari sa kanya, anong gagawin ng doktor. But in the power of waiting, sa awa ng Diyos, all clear lahat yung examination na yon. So, let us praise the Lord. And give Him thanks. Kaya lang hanggang ngayon, masakit pa rin tuhod niya. Pero at least, ang maganda doon, yung kapangyarihan ng Diyos na wala ka naman dapat ikapangamba. Kaya lolos and lolas, part of aging, ang mga sumasakit na mga tuhod-tuhod, di ba? Pero mahalaga, pag na-check up na kayo, di sumunod kayo sa pagtanda ninyo, akapin. Kaya mga lolos and lolas, tutuloy natin na kung napansin ho ninyo, kung nakapasubaybay ho kayo, nung nakaraang Lunes, ating dinadasal yung litany of waiting. So ngayon, Marge, sasamahan mo ko sa panalangin, binubuo natin. So first 2 Mondays na simulan ko, at ngayon sa pangatlo, ang isasagot mo naman ay, Jesus, I will wait with you. Pakiulit nga, Marge. Jesus, I will wait with you. Manalangin po tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. When it is hard to wait joyfully, Jesus, I will wait with you. When my prayers seem unanswered, Jesus, I will wait with you. when my struggles are overwhelming, Jesus, I will wait with you. in my joys, Jesus, I will wait with you. in my sorrows, Jesus, I will wait with you. in the ordinary events of my life, Jesus, I will wait with you. in times of celebration, Jesus, I will wait with you. let us pray. Son of God, Emmanuel, you are my hope. In all circumstances,
Help me to wait with you, on you, in you, and through you. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So Marge, thank you very much. po. At sana'y pahintulutan mo pa na ikaw'y Apa. makakwentuhan namin next Monday. So lolos and lolas, abangan ho ninyo kasi guaranteed no, na masusurprise tayo sa kung ano ang kapangyarihan ng tunay at wagas na paghihintay. We'll see you again next Monday. Bye!